Quezon Province Realty TV. Okay, it's me again, Miss Geraldine Villarasa. Okay po, nandito naman po ako ngayon sa isang bayan dito po sa Camarines Sur. Andito po ako sa GRS Ragay, Camarines Sur. Okay po, may iba-vlog po ako ngayon dito na isang property. Siya naman po ay 2 title, pinagsama na po siya na ibibenta ni seller. Bali po siya ay 15 hectares. Then mula po doon sa National Highway ng GRS ay nasa 2.5 kilometers po ang layo niya hanggang dito po sa kinatatayuan kong to, dito po sa property na to. Then alam naman po natin, nakita po ninyo kanina sa unang pasada po ng video ko na ang kalsada po dito sa GRS ay sementado po talaga. Napakaganda po ng kalsada nila dito. Then ito pong property na to, mula po doon sa cemented road na dinaanan natin kanina, ito pong nakapropose naman po papunta dito sa property ay ayan pa po siya. Yan pong natututukan na yan ng aking camera. Yan po yung proposed road. Nadadaanan na po talaga siya ng mga sasakyan. Dangan nga lang po sa ngayon dahil maulan po lagi dito sa probinsya ay ganyan po ang kalagayan ng proposed road. Medyo po siya ay may tubig at maputik. Then hindi po siya sementado. Pero yung pong nilikuan namin dyan, nandyan lang naman po sa bungad na yan, ay sementado po yan hanggang dun po yan sa pinakang dulo ng barangay na to. Then ang property po ay left and right. Okay po. Okay, tara po at papasukin po natin ang 15 hectares ng GRS Camarines Sur. Okay, ayan po. Dyan po sa kulay puti na yan, na kahoy, dyan po nag-start yung property. Yan po ay tawag po sa amin yan sa Quezon Province ay Anilao. Tayo po ngayon ay nasa Camarines Sur na ito pong side na to, ayan, kasama pa rin po yan sa property. Dito po sa bungad na to ay medyo po pangilan-ngilan ang mga nyog. Then ayan po, kasama po yan sa 15 hectares. Ang kagandahan po ng area na to kasi nagitnaanan po siya ng barangay road, tapos ay left and right pa po. Then, yan naman po, about naman po sa electricity, ayan, meron po ditong kable. Then, ayan, mga nyog, mga bagong tanim po. Then, may mga takaran. Then, ito, may fruit bearings na po ako nakita sa side na to. Meron po ditong dalandan at langka, po. Okay, tara pa po doon sa may bandang likod. Napakarami pong nyog dito sa side na rin. Ayan. Makikita naman po natin na napakarami po niya talagang nyog. Ang frontage nga po pala dito sa Barangay Road, ditong area na to ay nasa more or less po ay 300 meters. Left and right po siya. Makikita naman po natin yan pag yan po ay nirelocate. Kung ilan po talaga ang kalalabasan. Ngayon po, in-estimate ko lang po siya ng nasa 300 pero sabi po nung aming kasama, medyo malawak po or mahaba po ang frontage nito. Okay, dito po sa side na to, ayan, medyo mga kahoy gubat po ang nandito sa kabilang side ng property. Binabaybay ko pa rin po itong barangay road, ayan. Then, ito po yung kabilang side. Ganun din po. Medyo madalang po ang nyog dito sa part na to. Then, ayun. Mayroon po akong nakitang hardwood batino. Ayan po siya. Medyo, ito po talagang part na to ay madalang po ang mga tanim na nyog. Po. Then, ayan. Pantayin po itong part na ere. Sa totoo lang po yung property, wala po tayong makikitang bundok. Ayan, medyo pantayan lang po talaga siya. Ayan po siya. Then, ayan, may mga pangilan-ilan na rin pong nyog dito sa part na to. Ayan pa rin po ang barangay road. Then, ito pa rin po yung kabilang side. Pantayin din po dito sa side na are. Po? Ito po ay malapit lang doon sa last kong na vlog dito sa Ragay na 9 hectares.
Halos po sila ay magkatabihan lang po ng property. Ayan, dito po sa part na to, may pangilan-ngilan na rin po dito anyog. Then halos lahat po ay kahoy gubat. Then ayan po, medyo po dyan nag-slant sa part na yan. Ayan, yan lang naman po. Yan lang po ang nakita kong medyo nag-slant po. Ano po yung part na yan, oh. Ayan, dito po sa part na to naman, pangilan-ngilan pa rin po yung nyog niya. Then ayan, pantayin pa rin po siya. Yang parte na yan. Then ganun din po dito sa kabilang side na to. Medyo pangilan-ngilan na rin lang po ang nyog dito. Then, magandang araw po! Medyo po nag-slant po dyan sa side na yan. Okay guys, nandito po ako sa isang parsela ng property. Ayan, makikita po natin, naglilinis po dito sila seller. Kasi gusto po nila na matanggal yung mga kahoy-kahoy gubat na yan para po yung nyog ay umabong. Andito po, kausap ko po siya mismo dito sa area. Sabi niya po sa akin ay mahigit pa pong 100 kapuno ang nyog niya kada ektarya. Kaya ito po ay nasa 15. Sabihin pa po natin na estimated po natin na nyog dito sa area ay nasa 1.5 or 1.4 kapuno pa ang pinalulooban po na nyog dito sa areang to nila tatay. Dito po sa side lang na to, medyo po madalang, pero dun po sa kabilang side or dun sa pinakang dulo, ay nandoon po ang maraming nyog. Ano po, marami pa rin po sila daw ditong na-harvest. Ayan, may Nara tree dito sa side na to. Kasi nga po sa lawak po ng property na to ay talagang marami pa po itong punong kahoy na matitigas. Ayan. Ito po ay kulang-kulang 15 or 15. Medyo malawak po ito. Ang inyong lingkod ay wala pong drone. Kaya ito lang po muna ang magagawa ko. Yun lang pong mararating ko. Yun lang po ang mabibidyo ko. Pero sila seller na po mismo ang nagsasabi na almost flat po ang property. May konting dahilig dun sa may gilid. Pero halos po ay kapantayan na lahat. Ano po? O, ito pong side naman na to, halos flat pa rin po siya. Then sa may bandang likod po niyan, yun po yung sinasabi ni nanay na dahilig kanina. Pero pagbaba po ulit, ay pantayin na po ulit yung area. Ayan, ito pa rin po yung barangay road na naka-propose dito sa gitna ng property. Ano po? Ayan. Napakahaba po ng frontage niya. Yung pong binanggit ko po sa inyo kanina na 300 meters frontage. Sabi po ng seller ay nasa kalahating kilometro po ang frontage nito hanggang dun po sa dulo. Mula po dun sa aking pinag-umpisahanan kanina. Napakahaba daw po talaga ng frontage ng property nila. Ayan, may mga nyug po dito sa kabilang side na to. Then, mga kahoy gubat po ang nandito. Pero pag yan po talaga nalinis, pantayin po ang area. Ano po? Ayan, meron po ditong Indian Mingo sa side na yan. Ayan, then ito po yung barangay road. Then ito naman po yung kabilang side. Pantayin pa rin po dyan. Yung side na yan. Pero yung bandang yon parang dumahilig po doon. Sapa na po yun ay so medyo padahilig na yon. Okay po. Nasa loob po mismo ng property yung sapa. Kaya po pala nakita ko na medyo dahilig dun sa side na yon. Nandun po pala ang sapa. Okay na, tara. Ay ko, matitisod pa. Mas matitisod ako inay sa buta. Ayan. Pantayin na yan side na yan ay. Ayan po. Dito po sa side na to, ayan. May makikita na po tayo. Mga nyug na po siya. Ayan, marami na pong nyug dito sa part na to. Then, eto naman po yung bahay ng magkakapatid, ng mga nagbibenta.
sila po ay may extrajudicial na po talaga dito sa kanilang property na to. Ayan, meron po ditong mga may langka, may Indian mango dito sa side na to. Marami pong fruit bearings dito sa may kila nanay. Then ayun, ang laki po ng Nara tree oh. Ayun oh, halos po mahigit isang yapos po ng tao. Ayan din, ayun po, napakarami po dong fruit bearing sa side na yon. Pantayan po ito. Ayang side na yan. Nanay, hindi kaya mangagat yung aso? Opo, opo. Ayan, pantayan po itong side na to. Ano po? Ang laki nanay nung Nara nyo oh. Napakaganda po ng area na to. Ayan, napakarami pong nyug dito sa side na to. Ayan, yung iba pong mga puno ay nasalanta nga po nung nakaraang bagyo, kaya makikita po natin ay may mga putol. Magandang araw po! Ayan, meron po ditong avocado sa side na are. Then, mga puno po ng Indian mango. Ayan. Opo. Napakadami pong nyog. Talaga naman pong napakahirap pong ikutin ng property na to kasi napakalawak po talaga niya. Ano po? Kaya hindi ko po talaga siya maiikot ng husto. Okay po, nandito pa rin po ako sa kabilang side ng property. Sabi ko nga po sa inyo, hindi ko na po siya maiikot at napakalawak po nung area na to. Ayan, napakarami po niya dito dalanghita sa part na to. Dito po ito sa may bahay nila nanay. Then ayan, may antipolo po dun sa side na yon. Then ayan pa rin po ang property. Yan, yung kabilang side na pong yan ay mga kabundukan. Kitang-kita po dito sa area na to. Almost flat po yung area. Ano po? Okay, papasada pa po tayo ng konti dito sa may kabilang side. Ayan. Ito pong side na to, andyan po yung Nara tree. Okay guys, sabihin nyo na po ang property namin. Dito po ito sa GRS Camarines Sur. Siya po ay kulang-kulang 15 hectares. Then, dalawang title po siya. Tuhog na tuhog po ng Barangay Road. Then, mula po doon sa National Highway hanggang dito po sa property ay nasa 2.5 kilometers ang layo niya. Then, ang frontage po niya ay, ang estimated ko lang po ay nasa 300 meters. Pero, mas hahaba pa po yun kasi kasama ko po ngayon mismo ang may-ari. Then, ang nyug po niya ay estimate ko rin po ay nasa 1.4 or 1.5 kapuno ang namumunga dito sa area. Yun nga lang po kaninang pinuntahan natin ay medyo madalang pero dito po sa bandang palikod ay napakarami po ditong nyug. Then, napakarami rin po niyang fruit bearings. Hardwood po niya ay Nara, Batino, Antipolo. Napakarami po niya ditong dalandan sa likod na to. Okay po, once again po ako po ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po akong maglalambing. Pa-like and share po ng aking mga vlog and pa-subscribe na rin po ng aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay po yung about po sa price, ay ilalagay ko na lang po sa details. Mag-uusap na lang po muna kami ni seller. Ano po, basta po ito ay 2 title. Okay po, thank you po for watching.